You will already receive a lot of backlash. I can feel na hindi mo to sinasadya at malinis ang iyong intensyon. Now you know, lesson learned doon naman sa mga diehard bashers ni Ivana na super woke. Hindi naman nag-stream yung sugar yung yung gas ng tao. Sabi ni Sian Gasan, hindi raw maengganyo ang tao sa sugal o gasol dahil lang sa pag-like ng isang page. Ang tanong, Masters, kung walang epekto ang like, bakit milyon ang ginagastos ng mga G-word brand para magmukha ng attention mo? Masters, hindi ito simpleng click lang to. Ito ay unang hakbang to. Okay? Gusto nga mga stories, no? At welcome back sa isa naman another random reactions dito sa ating channel, Mark Stories. Ako ba sa Martin, no? At sa video na ito, react tayo ng post ni Sian Gasa, no? Tungkol sa G-word, okay? Na online gasol, diba? At ang issue kung bakit si Ivana lang daw ang palaging pinupuna. Okay? Hindi ito personalan at hindi ito pang-bash. Okay? Hindi ito pang-bash. For your information, ito ay para himayin ang logical, ang epekto, at ang yung mga butas ng argumento. Okay? Kasi sa usapang gasol dito, no, hindi sapat na okay lang sa akin o hindi naman ako naapektuhan. Ang totoong tanong lagi ay ano ang epekto nito na sa mas maraming tao, lalo na sa mga may hinang, sa depensa, sa gipit, at sa madaling mahina ang tukso. Okay? At dito rin pag-uusapan ng gambler's fallacy, no? Ito yung klase ng maling pag-iisip na nagtutulak sa tao na maniwala na malapit na siyang bumawi. Okay? Malapit na siyang manalo kahit ang totoo palalim na siya ng palalim. Okay? So mga stories, ngayon, basahin na lang natin itong post na to. Ito yung galing ito kay Sian Gasa. So, basahin ko lang ng buo ito. Sabi niya dito, ako, I can never speak against gambling kahit mali pa ito. Kasi, first and foremost, I love G-word since bata pa ako. 14 years old nagbabangka na ako ng Love Pinay. Kapag may lamay sa Malabon, nanulong din ako, na rin ako sa Soler, the main reason kung bakit ako scam at nakulong. As I travel around the world, bubisita din ako sa iba't ibang casino at poker house. I don't know, pero gambling gives me happiness. One of the reason kung bakit ako bumabangon sa araw-araw ay para magsugal. But there's the thing, hit na hit ko ang mga online casino. I don't have the appetite for this. Hindi ko feel, I find it so boring. But plot twist lang is, ito yung primary source of income ko for the last 4 years. Kasi I stopped promoting the website because I respect the government's policies. At ang hindi ko lang naunawa sa dami-dami ng celebrities ang gumagawa ng direct promotion of licensed G-word sites sa Pilipinas, bakit kaya si Ivana lang ang palaging nababash kahit nagpapalike lang naman siya ng page? Iniisip ko to for the last 24 hours. After my analysis, napigil ko na palpak kasi si Miss Ivana sa part na gumagamit niya yung iPhone as bait. Ang dating tuloy para ini-exploit yung mga masang Pilipino. Nagamit yung kahirapan nila para ma-promote ang gasol. Noon, galit na galit yung iba, I understand now. Just for now, I grabbed the opportunity to address Ivana's publicly. Ivana yung strategy mo, yung sa mga YouTube content mo, ay hindi applicable sa pagpopromote ng masamang bisyo. No? You will already receive a lot of backlash. I can feel na hindi mo to sinasadya at malinis ang iyong intensyon.
Now you know, lesson learned doon naman sa mga diehard bashers ni Ivana na super woke. Hindi naman nag-stream yung sugar yung yung gasol yung tao. Hindi naman sinabi ni Ivana na halika maggasol tayo sa isang, 'di ba, yung C-word na 'yon, no? Wala namang ginawa yung tao para maingganyo yung maggasol. Kayo, no? Nagpa-like lang ng page, grabe naman kayo sa kanya. Parang ganito lang yan eh. Iba na, mamigay ka ng 100 iPhones, tapos paramihin mo yung likes, yung page namin. Done, that's it. Finish and I'm telling you right now as a seasoned G-word for the last 20 years, hindi na naingganyong maggasol yung tao by liking the social media page. Ang maghahatak lang yan is yung mga taong lulong sa gasol kahit kagaya ko. Okay. So, ngayon, ano lang tayo ito masasabi ko lang dito, no? Unang-una, no, maganda yung ang honesty, no? Pero tandaan natin to, no? Ang pagiging tapat ay hindi automatic na pagiging tama. Okay? Kapag sinabi ni Sian, no, na hindi ako pwede magsalita laban sa G-word dahil gusto ko ito. Okay. Ang tawag dyan ay hindi defense, no? Admission of bias yan. Okay? Warning sign yan. Ibig sabihin, galing mismo sa kanya na may personal attachment siya sa gasol. Okay? Kaya ang pananaw niya, no, natural lang na may blind spot. Okay? At mahalaga maintindihan yan, mga stories. Hindi porket matagal ka na sa isang bagay, no, ikaw na ang pinaka-objective tungkol dito. Okay? Minsan, kabaliktaran pa, no, habang sanay ka sa isang bisyo, mas nagiging normal ito sa paningin mo. Okay? At kapag naging normal na sa paningin mo ang delikadong bagay, doon nagsisimula ang maling pangangatwiran. Okay? Pangalawang punto, may laman yung sinabi niyang selective outrage. Okay? Totoo naman yun. Hindi lang si Miss Ivana ang public figure na nai-organize sa gambling promotion. Okay? Marami at oo. Minsan, inconsistent talaga ang internet. Okay? Minsan, isa lang ang pinipili nilang batikusin. Okay? Pero ito ang problema dito. Yung argumentong bakit siya lang ay hindi sagot sa tanong na mali ba ito o hindi. Diba? Yan ay whatablism. Ibig sabihin, imbes na sagutin ang issue, nililihis ang usapan sa ibang ginagawa rin ng pareho. Okay? Kung marami ring gumagawa ng mali, ang tamang conclusion ay hindi okay lang pala. Ang tamang conclusion dapat dito ay mas marami pa palang dapat punahin. Okay? Pangatlong punto. Yung pag-like naman yung sa page. Okay? Dito ako di sumang-ayon dito I'm going to disagree ako dito. Sa digital marketing, no, walang like lang. Ang like ay ng gasol. Ang like kasi ito ay signal. Okay? Yung follow, yun yung access. Okay? At saka yung engagement, yun yung permission. Okay? Kapag pinalike ka sa isang page, no, lalo na kung G-word related na ito, hindi mo lang binigyan ng isang click. Hindi mo binigyan ng isang click ang page. Binuksan mo ang pinto para lagi kang maabot sa content nila. Papasok yan sa feed mo, makikita yung algorithm, posibleng lumabas yan sa suggested post, no? Posibleng makita yan ng mga kaibigan mo, mga community mo, yung ng mga taong konektado sa iyo online, lalo na pag friends yung naka-add sa ng friends, makikita nila yan. At dito pumapasok ang simpleng logical. Yung kung talagang walang epekto ang page, like yung bakit ka nagbabayad ng mga brand para makakuha ng likes, follows, at reach, no? Walang negosyong magsusunog ng milyon para sa bagay na walang palit. Okay? So, sa practical level pa lang, baksak na yung argumentong like lang naman. Di ba? Pangapat,
Hindi kailangan ng direkta kung, ano, hindi kailangan ng direkta kang sabihan ng magsugat ka na. Parang masabing promotion na yan eh. Ito yung isa pang fallacy na sa argumento, yung false dichotomy. Okay? Parang ang choice lang yung dalawa eh. Either direkta kang mag-stream ng gasol o harmless ka. Hindi ganon. Okay? May gitna yan, okay? May between. At yung gitna yan ay tawag na indirect promotion. Okay? Kapag sinabi mong i-like nyo ang page na yan, at ang page nyo ay may kinalaman sa online G-word na yon. Hindi na yan neutral. Okay? Hindi na yan, direkta. Pero pinapalapit mo ang tao sa ecosystem ng gasol. Okay? At sa marketing, no, mga stories, ganyan talaga ang proseso. Ganyan talaga ang proseso niya. Hindi ka kinukuha ng isang baksakan lang. Dadaan ka sa funnel. Okay, dadaan ka sa funnel. Una, awareness. Nakita mo yung content. Pangalawa, curiosity. Di ba? Curiosity, nagtanong ka kung ano yan. Di ba? Pangatlo, yung follow. Sumali ka sa mechanics. Di ba? Pangapat, exposure. Araw-araw mo na nakikita. Panglima, familiarity. Nasasanay ka. Di ba? Panganim, trial. Susubok ka kahit minsan lang. At ang pampito, habit, paulit-ulit na yan. Okay? At hingit sa lahat ng dulo, no? Totoo yan. Pero hindi naman kailangan na lahat ng convert para naging delikado. Okay? Sa negosyo ng gasol, di ba, no? Sapat na yung maliit na porsyento na makatap dahil doon sila kumikita. Okay? Panglima, pag-usapan natin yung gambler's fallacy, no? Dahil ito ang isa sa pinaka-importanteng bagay dito, okay? Ang gambler's fallacy ay maling paniniwala dahil dahil sunod-sunod kang natatalo. Yung malapit ka na manalo o dahil sunod-sunod ng isang pattern, okay? Isipin mo mga stories. Isipin mo. Yung babawi na ang resulta ang susunod, okay? Halimbawa, sa coin toss, di ba? 5 beses ka nang lumabas yung ulo, di ba? Yung heads, di ba? Maraming iisip yon. Sigurado buntot na yun sa susunod, di ba? Mali yan. Mali yung gano'n. Kasi kung fair ang toss na yan, bawat hagis ay independent. Walang memorya ang barya. Hindi nito alam na 5 ulit ng ulo ang lumalabas. Okay? Doon din sa slots, roulette, at saka maraming anyo ng chance-based G-word. Okay? Walang utang na panalo ang sistema sa'yo. Okay? Hindi dahil matagal ka ng talo ay deserve mo ng bumawi. Okay? Hindi moral ang makina. Hindi yan naaawa. Hindi yan napapagod. Okay? Hindi yan nagsasabi, sige, palalangin niya natin siya. Ganun, di ba? At ito yung epekto ng G-words fallacy. Una, nung mahabol ka sa talo, sasabihin mo, sige, isa pa. Baka ito na yung bawi ko. Ganun, di ba? Pangalawa yung tumataas yung taya. Kaya iniisip mo, sayang naman kung malapit na ang pusta ko. Di ba? Yung ganun. Pangatlo, yung lumalabo yung judgment. Yung hindi ka magdidesisyon na base sa math o risk, di ba? Nag-decision ka na ng base sa emotion at illusion, di ba? Pang-apat, ito na yung nahulog ka na sa sunk cost, no? Yung sunk cost. Isipin mo yung laki ng nawala ko, hindi ako pwedeng tumigil ngayon, parang ganun yung, At saka panglima, nasisira yung oras, disiplina, at minsan pati relasyon, okay? Kasi ang gasol kasi, bihirang pera lang ang kinukuha. Kinukuha rin nito ang focus, credibility, at saka yung katahimikan ng isip. Okay? As sa online casino kasi mga stories, ay mas delikado ito dahil mas mabilis ang cycle. Okay? Wala ka ng biyahe, wala ng hiya sa mata ng ibang tao, wala ka ng physical na hadlang, no? Isang pindot lang. Isang pindot lang ng ganito, 'di ba? Isang load, isang swipe, laban ka na agad, 'di ba? Panganim, may mga taong nagsasabi na
ako, gagusol din ako. Pero nakokontrol naman yung sarili ko, di ba? Sa totoo lang, masters, no? Mabuti kung ganun, no? Mabuti kung may self-control ka. Mabuti kung nakawala ka, okay? Mabuti kung hindi ka nilamon, okay? Pero tandaan natin to, Tandaan natin to. Ang personal na karanasan mo ay hindi universal truth, okay? At dahil nakontrol mo ang sarili mo, okay? Ibig sabihin, ligtas na ang sistema para sa lahat. Ang tawag dyan ay hasty generalization. Yung sariling case mo, ginawa mong sukatan ang buong lipunan. Okay? Sa public discussion kasi, masters, hindi natin pinoprotektahan yung pinakamalakas. Okay? Pinoprotektahan natin yung pinakamarupok. Okay? Yung madaling mahulog. Yung magipit sa pera, no? Yung naghaharap na mabilis na pag-asa. Yung mga history of addiction. Diba? Yung hindi marunong tumigil kapag nadala na ang emosyon. Okay? At ito yung punto na hindi ko talaga pinapalagpas na sinabi ni Sir Sian Gasa. Okay? Sabi niya, ang mahatak na lang daw ay simpleng like ay yung mga lulong sa mga gasol kagaya niya. Okay? Kung totoo yan, masters, kung totoo yan, mas lalong delikado yun. Okay? Dahil ang ibig sabihin yan, alam mong ang malalaman ng ganitong tactic, no, ay yung mga kahinaan na kung alam mo may mahatak na vulnerable, bakit mo pa rin minamaliit ang panganib? Okay? Hindi mo kailangan sirain ang lahat para sabihin, masama ang isang strategy. Okay? Sapat na kaya nitong humila ng madaling masira. Okay? So, pampito, kung gusto mo kong himayin yung sinabi niyang mukhang malinis naman ang intensyon, di ba? Posible yan, masters. Posibleng hindi masama ang intensyon. Posibleng hindi niya nakita agad ng backlash. Okay? Posibleng marketing idea lang talaga yung tingin niya rito. Okay? Pero ito sa ethics, no, hindi intensyon lang ang tinitingnan. Okay? Tinitingnan din ang consequence. Tinitingnan niyo ng consequence yan. Pwedeng mabuti sa pakiramdam mo tungkol sa isang ginawa, pero masama pa rin ang epekto nito sa iba. Okay? Hindi porket hindi mo sinadya. Wala ka na nga responsibilidad eh. Diba? At dito yung pumapasok na pragmatism na yung tanong ay hindi ano ang nasa puso mo. Ang tanong dyan ay ano ang bunga ng ginawa mo sa totoong mundo. Okay? Kung ang bunga ay maraming tao na malapit sa gasol, di ba? Mas normal ang tingin dito, no? At mas maraming vulnerable na mag-expose, di ba? Hindi sapat yung depensa. Hindi ko naman sinasadya, di ba? Di ba? Yung ganun. Pangatlo, gusto ko rin sagutin sa idea na license naman. License naman nila. Pagkor yan eh, di ba? Under na pagkor yan. So, legal din yan. Pwede naman legal. Pero tandaan nyo di porket legal legal does not always means moral. Okay? Maraming bagay na pwedeng may permit, pero may pinsala pa rin. Okay? Ang lisensya ay usapin ng regulation. Ang moralidad ay usapin ng epekto. Di ba? Yun. At kung may isang negosyo na kumikita na paulit-ulit ng pagkakatalo ng tao, huwag natin ipanggap ng neutral lang ito dahil may papel mula sa gobyerno. Diba? At saka ang panghuli sa section na ito, bakit epekto ang ganitong promotions? Dahil sa psychology. Diba? May tinatawag na may exposure effect. Diba? Kung mas madalas mong nakikita ng isang bagay, mas nagiging pamilyar ito. Okay? Kapag pamilyar, mas bumababa ang resistensya. Okay? Mas hindi na itong mukhang delikado. Mas nagmumukha na itong normal. Okay? Hindi ka laging hinihila sa gasol gamit ang malalaking pangako. Minsan hinahatak ka nito sa pamamagitan ng simpleng paulit-ulit na presensya. Una, nakikita mo lang. Sunod, nasasanay ka. Pagkatapos, curious ka. Tapos hanggang sa isang araw, susubo ka na. At doon nagsisimula ang problema. Diba? So mga story sa itong aking bottom line dito, no? Simple lang. At may isang bahagi na sinabi ni Sian na may punto. May selective outreach.
Oo, na hindi lang sa isang tao na dapat pinupuna. At oo, pwede hindi lahat ng gumagawa nito ay may masamang intensyon, okay? Pero hindi ibig sabihin na may tama ang tactic, okay? Hindi rin totoo na walang epekto ang simpleng page like, okay? Yung pagla-like ng page. Sa panahon ng algorithm mga stories, no? Ang like ay hindi simpleng click lang yung sa like. Data yan, okay? Access yan. Visibility yan, influence yan. Okay? At lalong hindi ko tinatanggap na absolute na payag na hindi maiengganyo ng tao sa gasol dahil lang sa ganito. Okay? Hindi naman lahat, okay? Hindi naman lahat, may ilan. Okay? At sa usaping social harm, no, minsan yung ilan na yan ay may pinakamabigat na kapalit. Okay? Tandaan niyo ito, no, mga stories, oh. Ang G-word policy ang bubulong sa isip mo na malapit ka ng bumawi. Ang marketing naman ang bubulong sa subukan mo lang. Wala namang mawawala. Kapag pinagsama mo, okay, kapag sinama mo ang dalawang yan, doon nagsisimula ang pagkabaon. Okay? Kung ikaw ay may history ng paggagasto nito, alam mong madali kang matuksod kapag gipit ka, okay? Huwag mong maliitin ang trigger, okay? Mag-unfollow ka. I-block mo kung kailangan at linisin mo ang feed mo. Okay? Ang pag-iwas ay hindi kainahan. Disiplina yan. Okay? So, mga stories, kung may isa-isa na video para sa inyo, no? Dapat don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click the notification button sa baba. Sang-ayon ba kayo ni Sian Gasa? O sa tingin mo, mali ang sinabing harmless ang simple pag-like ng gambling page, no? Kung gusto niyo mas marami pang ganitong diretsang komentary, well, subscribe sa akin channel sa Marty Stores at samahan niyo ako sa mga random reactions podcast. Ako si Marty, no? At gusto niyo bago tayo mag-auto, paano lang kung gusto niyo magkaroon ng yung sa membership, no? Na meron tayong early access doon, no? For as low as 39 pesos a month, pwede kayong mag-cancel anytime dyan, no? At mapapanood din on time yung mga yung mga daily upload ko dyan, yung mga latest uploads ko, no? So, yun, click nyo lang yun, mag-join nyo lang kayo sa be part of the membership. Tapos shoutout pala dito sa aking baba, ito, shoutout sa iyo. As always, mga stories, thank you and have a great number of stories. Bye!